habang ang kaarawan ni Jesus na ay nalalapit na. Amen. Panalangin sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento. Ama naming mapagmahal, pinasasalamatan ka namin sa pagsusugo mo ng iyong anak na si Jesus. Siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng tao. Siya ang kamumuhan na gumagabay at humuhubog sa atin. Siya ang tagapagligtas ng lahat ng bansa. Pagpalain mo kami sa pagsisindi namin ng mga kandila ng korona ng Adbyento, naway ang liwanag nito ang maging tanda ng pangakong katubusan kay Kristo. Pumarito nawa siya at huwag magluwal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ama namin makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipaintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesus, sa amin pong ginagawang paghahanda sa iyong muling pagbabalik at sa aming pagsisindi ngayon ng kandila ng korona ng Adbyento, pag-alangin sana ninyo ang pag-asa sa aming mga puso. Dagdagan po sana ninyo ang aming panalangin na magiging maayos din ang lahat at ang lahat ng pangyayari ay para sa aming kabubuti at ikababala. Halina, Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang Panginoon. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang sipag gabi at upang tayo maging karapat-dapat umanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hihingin natin ang kapatawaran sa Diyos na nagpapatawad ng lubos. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay hinapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kawaan tayo ng kapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri sa Diyos sa may taasan.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na inalita ng Anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang lumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko hindi na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang anak ng tao ang tutunin ito. Ginaganap niya ang karapat gawin sa araw ng pagpapahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang daluhang nakipagkarisan sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon, sa mga dating daluhan na kayo'y kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nanginginig sa araw ng pamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadaran ko sa inyo ang kagalangan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawagin bahay dalangin ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang binalik niya mula sa pagkatapon na marami na siyang isasama sa kanila para magpabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Nawa'y magmumula
upang umira sa amin. Sumainyo, Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagdiliwanag noon, at kayo'y sandali na siyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang pinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Good evening, everyone. Pagkati mo na yung mga katabi. Good evening. Sino po sa inyo ang nakakadalawang simbang gabi na? Taas ang kamay. Yung totoo, pa-absent kayo kahapon. Taas ang kamay, sino nakakadalawang simbang gabi? Marami pa. Mga hanggang ilang gabi kaya yun. Itong gabi pa. Palakpakan muna natin yung mga nakakadalawang gabi. Pinilimutan ko umiiyak ito para sa dalawang simbang gabi. Ang katotohanan na nakikita sa gawa. Ulitin nyo nga. Ang katotohanan Sa gawa. hindi lang po sa salita dahil madali ko magloko magsinungaling. Pero ang tunay na katotohanan palagi mong nakikita sa ating pagkilos at paggawa. Kailanman hindi mo natin madadaya ang katotohanan pagdating sa ating mga gawa. At ito rin marami kung paano pinahayag ni Jesus tungkol sa katotohanan. Si San Juan, siya nagpahayag sa katotohanan ng ating Panginoon. Pero higit nung dumating ang ating Panginoon Jesus, ang nagpatunay na siya'y Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Nagpapatunay na siya'y isinugo ng Diyos Ama. Tingnan ko itong mga larawan na ito. Wow. Next. Wow. Next. Wow. Parang artista, ano? Pogi ba? Pogi? Pogi? Opo. Medyo. Parang wala nang pinag-iba sa... Alam ko yung iba sa inyo, meron din mga ganyan. But these are AI. Ngayon, wala ka ng problema kung ang mukha mo hindi kakilisa. Kaya-kaya nang i-edit. Kung ang buhok mo ay tulad sa akin, nakakaunting na. Minsan ko nagpa-picture. Sabi, "Father, gusto niyo ho? Ay, pakapalit ko yung buhok ninyo." Sabi ko, "Gusto ko, sutukin ko yung mukha mo." Iba na, yung puti mo, kaya na itigil na yun. Marami kang wrinkles, kaya na pakinis
Hindi mo na Dami ng daya. distinguish kung AI ba o totoo. Pero itong mga pictures na ito, parang totoo rin naman. AI po yan. Malayo-malayo sa katotohanan. At ilang hamon mo patungkol sa paggawa na siyang didikta at sasabi kung tayo namumuhay sa katotohanan, lalo na sa ating panahon ngayon. Una, ang teknolohiya ay dapat po na ginagamit, lalo ng social media, ginagamit natin sa kabutihan. Dahil ngayon, talagang gagamit na ang fake news, mga scammers, ang mga hackers. Kanina, yung aming cook, ikaharap naman, Father, pwede ko bang pautang ng 200? Sa chat ba? Pagkalapit lang yung cook at saka ako. Sabi ko, nihiram ka ba? Hindi ko, Father. Ayun pala yung hapong account. At uso-uso mo ngayon, na parang ang pagdalaw mo, ginagawa ng business. Ang pandalama, parang trabaho na. Pero hindi mo ito ang hangarin ng mga bagong teknolohiya, even this artificial intelligence. Ito'y dapat ginagamit sa katotohanan, sa mga kabutihan, maaaring sa pagpapalawak ng ating kaalaman, at hindi sa pandaraya o kung anumang sinungalingan. Kaya mga kapatid, dapat huwag po tayo basta-basta maniwala sa anumang salita, lalo na sa ating mga nakikita sa social media. Ang nararapat ay hanapin natin kung ano ang katotohanan at lalagyan ang ebidensya. Huwag magpapaniwala sa mga nakikita at sinasabi. Amen? Amen. Sabi mo ng tabi mo, huwag kang puto-puto. Pangalawa, ang katotohanan ay dapat pinatutunayan. Hindi ko kailanman mananalig ang kasamaan o kasinungalingan. Naalala ko yung kwento, meron yung isang anak, sabi doon sa kanyang tatay, Tatay, meron mo akong nagugustuhan, palagi ko po siyang kachat. Sino ba yung babae niyan? Sabi ng tatay, si Elena ho. Sabi ng tatay, sino Elena? Ang anak mo ni Aling Marina. Sabi ng tatay, naku anak, huwag mo niligawan yan. Kapatid mo yan. Anak mo sa labas yan. Huwag mo sasabihin sa nanay mo. Makalipas sa ilang linggo, sabi ng dito manak, Tay, hindi na mo si Elena. Gusto kong ligawan. May bago ko nakilala. Lagi na mo kami magkausap gabi-gabi sa chat, sa telepono. Ano ang pangalan niya? Sabi ng tatay. Nakilala ko po si Maria. Tay, napakaganda. Sabi ng tatay, sino Maria? Yung anak ni Arizona. Sabi ng anak, ay opo. Ay huwag mo niligawan, anak. Kapatid mo rin siya. Dadami ng mga kapatid. Huwag mong sasabihin sa iyong nanay. At hindi daw nakaisip itong anak. Siya'y nagsubok sa kanyang nanay. Nay! Hindi ko lang kaya. Meron kong gustong babae. Gusto kong ligawan. Mahal ko na. Pero hindi pwede. Dahil sabi ni tatay, si Maria at si Elena, kapatid ko sa labas. Sabi mo ng nanay, sino ba yun? Anak ni Marina at ni Chona? Ligawan mo. Huwag kang mag-alala. Kahit sino gusto mo. Kapatid mo sa labas. Sabi ng nanay, huwag kang mag-alala. Hindi rin naman siya ang iyong tatay. Ang katotohanan, dapat pinatutunayan. Sa panahon mo ngayon, mga kapatid, na totoo, ang salita ko ay napakadaling gamitin sa kasinungalingan. Hindi mo na rin malaman kung isang tao, wala na mo. Kung dati, halata mo sa bata, pag nagsisinungaling, sa mata, sa kilos, ang gagaling na ng mga bata ngayon magtago, ang gagaling na maglihim, magsikreto,
kilala natin. Pero niyo ho, hindi natin kaya nakuhin ng Diyos. Kung pwede natin nakuhin ng iba, hindi rin natin kaya nakuhin ang ating sarili. We cannot fool ourselves. Pwede mo bang nakuhin ang sarili mo? Uy. Pag nilawag mo ang sarili mo, anong tawag sa iyo? Loko. Hindi natin pwede nakuhin ang sarili natin. At dahil hindi natin pwede nakuhin ang Diyos. Dahil alam ng Diyos, nakikita ng Diyos ang lahat. Kaya nga sa kanyang pagkakatawang tao, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos at pagiging tunay na tao, iban sa kasalanan, sa kanyang mga himala, sa kanyang mga kaugalagan na ginawa, sa pagpapalaganap ng mabuting balita, na si Jesus, ang tunay na Mesiyas, ang tunay na Diyos, at ito rin yung hamon para sa atin. Katulad ng sinasabi ng St. John Paul II, do not be afraid of truth. The truth will set us free. Hindi ba napakahirap sa kalooban kapag ikay mayroong inididigil? Pag alam mo may tinatago ka, hindi ka makakilos ng ayos, na parang tayo nagiging alipin ng kasinungalingan. Kaya mahalaga na tayo nagiging totoo, nagiging tapat sa Diyos, maging sa ating kapwa, kahit sa ating sarili. Sabihin mo yung katabi mo, magpakatotoo ka. Sabihin mo. Hindi ba yan? Bata, matanda. Napakadali ng mga sinungaling. Tama, mali. Tama. Kaya huwag mong sisihin na kung ngayon, ikatlo, ay meron mga korupsyon, meron mga pandaraya. Dahil ang korupsyon ay talagang kawalan ng patunay ng katotohanan. Bago pa magkaroon ng korupsyon, saan nagsisimula? Sa kasinungalingan, sa paglilihim, sa pagtatago. Isang bata, nangungupit sa wallet ng nanay. Yung mister, naglilihim sa kanyang misis. Yung kanyang misis, nagtatago ng kanyang mga order sa Shopee, parcel. Sa mga maliit na, huli kayo ha? Sa maliit na sikreto, paglilihim, lumalaki. Hanggang sa pasisungaling. Hanggang sa korupsyon. Na ang korupsyon hindi lamang po sa ating gobyerno, nagsisimula natin sa ating mga sarili, sa mga munting pariya, sa mga maliliit na bagay ng paglilihim, hanggang lumalaki. Kaya nga ang korupsyon, na hindi lamang basta isang krimen, hindi kasi numalingan sa Diyos at sa bayan. At alam mo kung paano ang demonyo, Satan is the father of all lies. Bago ang pride, bago ang disobedience, bago ang pagsuway sa Diyos, simulang lahat sa kasinungalingan. Kaya nga sa tentasyon, doon din tayo sa nililingan ng demonyo. Okay lang yan. Marami naman gumagawa yan. Huwag mo sabihin, mag-aakay kayo. Itago mo na lang. Hindi niya naman malalaman. Yun ang akala natin. Dahil sa bandang huli, ang katotohanan ay palaging mananaig. Ang katotohanan ay palaging mabubunya. Ang lahat ng kasinungalingan ay lalabas at lalabas. At sana po, ngayong ikalawang simbang gabi, hindi lamang tayo mamuhay sa katotohanan, kundi tunay na sa salita at sa paggawa ay makita na tayo bilang mga Kristiyano, saksi ng liwanag ni Jesus, saksi ng kanyang katotohanan, mamuhay tayo sa tamang landas ng ating Panginoon. St. Vincent de Paul once said, the truth of our actions will be seen in the love we give to others. Ulitin nyo nga. The truth of our actions
Kaya ang katotohanan ay sadyang makapangyarihan at ito'y palaging mananaig. Nawa, ang ating buhay, ang ating pagkilos, ating mga paggawa ay maging patunay ng katotohanan. Dahil ang katotohanan ay palagi nakikita sa ating paggawa. Talapakan natin ang Diyos. Tumayo po. Mga kapatid, sa pagpapasimula natin ng siyang araw ng pagdedebosyon, naliyan tayo ng Diyos na maganda ng puso ng pagpakumbaba upang tanggapin ang kanyang anak. Labi natin sa kanyang ating mga dasal at kahilingan. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang sa pamumuno ni Papa Leo, ni Obispo Marcelino Antonio, ng talang mga bispo ng mga bani, patuloy nawa niyang buhayan ang kalooban ng Diyos na tumubos ang sangkatutan, pasangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bayan, upang sa kanilang magpapasya, naway manangin ang kabutihan ng lahat at matulad sila kay Jose sa katapatan at katanoan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Para sa mga pamilya, upang mapanatili nilang buhay ang pananampalataya sa kanilang tahanan at maging patuloy na bahagi ng angkan ni Kristo sa pagmamahalan ng katapatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Para sa mga nagdudusa at nahihirapan, upang makatagpo sila ng pag-asa sa Diyos, na umilos at gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay ng sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, upang makasama nila sa kaliwalhatian ang mga banal na ninuno ng aming pananampalataya at makita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, ating ipagdasal sa Diyos ang ating mga natatanging kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Mga pagmahalingin mo at ipagkaloob ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kami mamuhay sa katotohanan upang kami makasunod lagi sa iyong kalooban. Pili namin ito sa ngalan ng Kristo aming Panginoon. Amen.
Manalangin ko yung mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. At kapinawa ng Panginoon itong pagkakain sa inyong mga kamay, sa kapangyarihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng ganap. Manaming lumikha, ang mga alay namin nakahain sa inyong bana ay pabanalin nawa ng maglukob ng Banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sa Panginoon, nasa Diyos sa inyong puso at diwa. kinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat ay siya'y pasalamatan. Namin makapangyarihan, kundi marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagsugo mo kay Jesus ay hinahayag ng lahat ng mga propeta. Pagsilang niya ay pinanamikan, mahalaga ito yung kanyang inantunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Pagdating niya ay nilahad, isang Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabi at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kinsan mga anghel, nagsiyawin ng papuri sa iyo na walang kumpay sa kalangitan. Kami nabubulong sa iyong kadakilaan. Tanggapin yung nato at kanin, ito ang aking katawan, naiyangan ko para sa inyo. Hindi naman magmanako sa hapunan, nawagan niya ang kalis, ngunit kanya pinasalamatan, niyagod niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay buhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabunod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang simbang nagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isaac, ideya na aming sa Papa, Marcelino Antonio, aming obispo at ng buong kaparian. Nalilhali mo rin mga kapatid namin na anilay. May pag-asa ng sila muling mabubuhay, hindi ng lahat ng mga pumanaw. Awa mo sila at kami sa iyong kaliwanagan. Awa mo kami nabagong kami lahat ng nakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal ni Maria, Ina ng Diyos sa Jose, kanyang kabiyak ng puso. Kay San mga apostol, lahat ng mga banal, San Juan Bautista, ang patron ng buhay nito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararaman mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng karangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kumain ako ng... Kaano ako dyan? Walang bibidyo. Ha? Walang bibidyo. Magkano mo sakay ka? Pambili natin, umuwi na sa set. Puro ganda yung dalawang bata. Umuwi na. Paalam? Huwag na ka. Pipila pa ako sa makaka. Meron naman pala. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inahiyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagawin na ako.
misyon. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na suporta upang mas maging mahulugan at kaaya-aya ang ating parokya ngayong panahon ng kapaskuhan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na haing lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, kakundangan sa pagkakataong tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan din ni Jesus Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat na nakibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa ating mga sponsors, pagsisimula ng ating kandila ng Advento, at hindi po sa lahat ng mga nag-offer. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng ating Kora-Koroko, Monsignor Mario Castillo, kami lubos na nagpapasalamat po sa inyong patuloy walang sawa ang pagsuporta sa lahat po ng paggawain ng ating simbahan. Kaya din po, ating isama sa ating panalangin, datigit ang ating mga kabataan dahil po ating pinagdiriwang National Youth Day. Nawa, may madali ng magsinungaling, lihi, panloloko para mag-business na. Itong mga kabataan ito, lumaki sa landasin ng katotohanan. Kayo sanang bumago sa bulok na sistema na ating nirereklamo at pinag-iirapan. Palang araw, naniniwala pa rin kami na magiging maayos ang lahat. Transparent, malinis, tapat, at totoo. Dahil ang katotohanan ay palaging mapapatunayan sa ating mga pagkilos at paggawa. Magsipong lahat para sa paggawad ng sertipiko sa ating mga sponsors. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa sandali po ito, nais po nating igawad ang sertipiko ng pasasalamat sa mga nagsilbing sponsor ngayong ikalawang araw ng Simbang Gabi. Ang sertipiko po ay pagkakaloob ng ating
Parochial Vicar, Reverend Father Jerry Canvincola, katuwang ang isa sa mga miyembro ng Parish Finance Council, Sister Bombet Malinaw, ngayong ika-16 ng Disyembre taong 2025 dito sa Parokya ng San Juan Bautista, Lungsod ng Calamba. Inaanyayahan po si Dr. Nini Ocampo at pamilya. Siya po ay nagdiriwang ngayon ng kanyang arawan. Happy birthday! Sunod po ay Liceo de Calamba. Calamba Integrated School. Calamba Parish Development Cooperative. At ang Classmates Special. Muli po, buong puso pong pinapaabot ng ating Cura Paroko, Monsignor Mark Castillo, ang taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na suporta at pakikiisa sa mga gawain ng ating parokya. Marami pong salamat. Next tayo lahat. Di po sa inyo pong lahat na nakibahagi sa ating banal pangiriwang, maraming salamat po. Nakadalawa na kayo. 7 na lang. Kami ni Monsi, marami pa. So muli po, sana hindi lamang natin basta makumpleto itong banal na tradisyon, bahagi ng ating pananampalataya, itong simbang gabi, hindi dahil sa tayo mayroong kahilingan, hindi tunay na maramdaman natin na sa katotohanan, ang Diyos ay buhay. Pinaghahandaan natin, darating na Pasko, tayo mamuhay sa ating paggawa na mayroong katotohanan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayong lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kami sa inyong alay na, kumain kayong namumuhay sa katotohanan ni Kristo. Salamat sa Diyos.